Lilac, sabi ko nang katatapos lang namin mapaligahan ni Ma'am Chelo. What did you say? Amoy lilac ka. Sabi ko sa kanya na nagtaka siya. It's not lilac, you idiot. At kinagat ako sa dibdib. Aray! If you are going to mess this relationship up, I'm going to snap your neck and kill you. Napalunok ako ng laway sa narinig ko. You'd better live up to that promise, Kenneth. Sigaw niya na bumangon ako ng dahan-dahan at napapangiwi dahil sa hapdi ng sugat ko sa balikat. At sumara uli ang pintuan ng elevator, kaya sumandal uli ako. Nakita kong galit na nakatingin si Karen kay Ma'am Chelo. Bitch! Sigaw ni Karen dito. Nalumingon sa akin at sinabing, eto ba ang sinasabi mong gulo? Yumuko nilang ako at hindi sumagot. Alam mo ba ang ginawa ng hayop na yan sa kapatid ko? Binuntis niya at iniwan para sa'yo. Walang iya ka, Chelo? Galit na sigaw ni Karen kay Ma'am Chelo. Totoo bang sinasabi ng babaeng to sa'yo, Kenneth? Tanong niya na hindi man lang ako tinitingnan. Oo. Sagot ko na napapikit ako at naluha. Tira-tira na lang ang sayo, Chelo. Kawawa ka naman. Nagtsatsaga ka sa taong ginamit na ng iba. Hahayaan mo nalang maglokohin ka ng hayop na yan? Well, be my guest. Pero kung ayaw mo, then tumabi ka para tapusin ko ng buhay niya. Dahil sa ginawa niya sa kapatid ko. Sabi ni Karen sa kanya. Nalumingon naman si Ma'am Chelo sa akin. Nakita ko malungkot ang kanyang mukha. At muli siyang umarap kay Karen. Babae ka. Babae din ako. Alam ko magkakaintindihan tayo. Hindi ba nasaktan ka na rin? So hayaan mo na akong tapusin siya. Para mawala ang kirot at hapding dulot ng ginawa niya sa kapatid ko. Sa akin. At lalo na sa'yo, Chelo. Pagkukumbinsi ni Karen sa kanya na hindi naman gumalaw si Ma'am Chelo sa kinatatayuan nito. Alam kong naiintindihan mo ako. Ani ni Karen na dahan-dahan siyang lumakad papalapit sa amin. Kaya hayaan mo na akong tapusin siya. Kita mo naman, isang tulak na lang at mauhulog na yan sa impyerno. Dalawang hakbang na lang mula kay Ma'am Chelo to. Muling lumungon sa akin ang aking pinakamamahal nang nakatayo na sa tabi niya si Karen. Ako ang bahala sa kanya. Umalis ka na. Ayoko masangkot ka pa sa gulo namin. At pangako, hinding-hindi kita habulin o gagambalain pa. Muli niyang sabi sa mahal ko. Hanggang sa humakbang na siya papalapit sa akin. Nakita kong yumuko ang ulo ni Ma'am Chelo. Oras mo na! Ani ni Karen. Nang bigla siyang hinawakan sa balikat ni Ma'am Chelo, na ikinagulat niya. Tatapusin mo siya? Sabi niya na hindi man lang niya tinitingnan si Karen. Oo.
na nakatingin lang sa akin si Karen. Habang hawak-hawak ang kamay ni Ma'am Chelo para alisin to. Nang biglang nagulat si Karen dahil mahigpit ang pagkakahawak ni Ma'am Chelo sa balikat niya. Hayaan mo na. Napatigil siya. At nung nilingon niya si Ma'am Chelo, galit ang nakatingin sa kanya. At nakita ko na nagpanik ang mukha ni Karen. Napilit niyang inaalis ang kamay ni Ma'am Chelo. The only person who will touch that bastard is me. Sabay suntok niya sa mukha ni Karen na napaatras to at napasandal sa pader malapit sa akin. Dinig ko pa ang pag-aray ni Karen pero mabilis tong umayos at pumorma para depensahan ang sarili niya. Nakikita ko ang sarili ko sa kanya nung nag-sparring kami ni Ma'am Chelo doon sa gym niya. Do you think you can manipulate me with your words? Sabi ni Ma'am Chelo sa kanya na sinusuntok-suntok niya si Karen. Nakita ko na pilit niyang dinedepensahan ang sarili niya na hindi to tumatalab dahil pumapasok ang mga suntok ni Ma'am Chelo sa katawan niya, pati na rin sa mukha. Nahawakan niyang isang kamay ni Ma'am Chelo na binato siya nito sa sahig at tumalbog pa si Karen nang bumagsak to. May talo ni Ma'am Chelo sa kanya. Kaya nang ginawa niya sa akin nung nasa Baguio kami. Kumunay kang sundok niya sa mukha ni Karen. Nakita ko pa na tumalsik ang dugo nito sa sahig nang tumama to. Sunod-sunod na aray lang ang naririnig ko kay Karen at maya-maya lang nakita kong may kinakapato. Ang karigada. Sabi ko na nilingon siya ni Ma'am Chelo. Natungahan pa sinasana niya si Ma'am Chelo. Agad niyang nahawakan ang braso ni Karen. Napapikit ako sa ginawa niya. Tumayo ang balahibo ko sa katawan nung marinig ko na nag-snap ang buto ni Karen. Malakas na sigaw nang gagaling rito dahil sa sakit at kita kong parang wala ng lakas ang isang braso nito na nakabiti na lang nung napaluhod siya sa sahig. Tama na. Yun ang sabi ko sa babaeng mahal ko na hindi niya ako pinakinggan at kita kong tumayo siya sa likuran ni Karen. Minalot ang braso niya sa leeg ng babae at hinarap to sa akin. Huwag, sabi ko nang lumaki ang mga mata ni Karen at nanlaban to para tanggalin ang braso ni Ma'am Chelo sa kanyang leeg. Huwag, Chelo. Huwag. Pagmamakaawa ko sa kanya. Huwag mo siyang tapusin! Sigaw ko na tumingin to sa akin at kita ko ang galit sa mukha niya. She is about to end you. Why should I give her that luxury, Kenneth? Wag. Please lang. Give me one good reason why, Kenneth. Dahil ako yung dahilan kaya natapos niya ang kapatid niya. Napatigil si Ma'am Chelo at tumingin siya sa akin. Ako ang dahilan kaya namatay si Rose. Naiyak ako nang maalala ko si Rose. Marami ng buhay ang nawala sa gabing to. Ayoko nang madagdagan pa.
Nakita ko na nawala ang galit sa mukha ni Ma'am Chelo. At tinawakan niya sa buhok si Karen. Hinila niya to para mapatingin to sa kanya. What you said was true. He hurted me. Gave me all of this crap. But that's for me to decide. Whether I should end him or accept him for who he is. Not yours to stomp. Sabay tulak niya rito at bumagsak sa sahig si Karen. The problem with you is that you are so insane beyond comprehension. You do not have the right to decide for me. You are nothing to me. Remember that. If his flaw is your idea of ending him, sabay tingin ni Ma'am Chelo sa akin, that would be my motivation to kick his ass and change him. Because he's totally mine. Sabay sipa niya sa mukha ni Karen at nawalan to ng malay. Chelo. Tawag ko sa kanya. Namabilis siyang lumapit sa akin at lumuhod sa harap ko. Salamat. Ngumiti siya sa akin at tinignan ang mga sugat ko. Kenneth. Yes, Chelo? Aray, sinuntok niya ako sa mukha na napaluha ko dahil sa sakit. That's for making me worry. At sinuntok niya ako ulit sa dibdib. That's for leaving me. Naagad naman niya akong niyakap. Don't you even dare do that again. Mag-aalala niya sa akin. Hindi na. At niyakap ko rin to. Tinulungan niya akong tumayo at pinindot ang button ng elevator. Sina Jepoy nga pala. Nandun sila sa lobby. Pinabantayan ko kina Dayan at Lisa. What the hell are those three doing in here anyway? Tanong niya habang aki-aki niya ako. Mahabang kwento. Well, you have plenty of time. Use it before I end you. Nag-worry tuloy ako. At napaisip kung si Karen na lang ang tumapos sa akin. Na alam kong tigok agad ako. Okay, Ma'am Chelo na. Alam kong to-torturein niya muna ako bago tapusin. Don't worry. Your death will be quick and painless. Sabi niya na napangiti na lang ako sa kanya. At naninig na namin paakyat ng elevator. Nilingon ko si Karen na nakadapa sa sahig. At si Rose. Rose. Ani ko sa aking sarili. Don't worry. I got you. Sabi ni Ma'am Chelo sa akin. I'm not. I know safe ako pag nandito ka. Ginitian niya ako. You are not out of the woods yet, mister. You have a lot of answering to do. At nakita ko na nawala ang ngiti niya sa kanyang muka. Yes, Ma'am Chelo. At muli itong gumiti. At inalikan niya ako sa labi. Sakto namang bumukas ang pinto ng elevator. Shucks. Nasabi ko nung makita ko si Alex sa loob na bumunot ng kargada. Kaya tinulak ko palayo si Ma'am Chelo. Nadaplisan niya ako sa leeg at natumba ako sa sahig. Kenneth! Narinig kong sigaw ni Ma'am Chelo.
Lumabas si Alex sa elevator at tinutukan niya ako. Balak niya akong tapusin. No! Sigaw ni Ma'am Jello na napalingon sa kanya si Alex. Pero huli na siya. Dahil tumalon si Ma'am Jello at kumunik ang kamao niya sa mukha ni Alex. Kagaya sa ginawa niya kay Karen kanina. Napahawak ako sa leeg ko na maraming dugong lumabas sa sugat ko. At nilingon ko sila ni Ma'am Jello. Nakita kong pilit tumatayo si Alex, pero tinadyakan siya ng mahal ko sa mukha. Kaya napahiga to. At mabilis na inupuan nito sa dibdib. Nagsisisigaw si Ma'am Jello sa galit, habang patuloy lang siya sa pagbugbog kay Alex, na hindi ito makadepensa sa mukha niya. Dahil tinukod ni Ma'am Jello mga tuhod niya sa braso ni Alex, kaya malaya ang mga kamao niyang tumatama sa mukha niya. Tuloy-tuloy na pag-aray naman ang naririnig ko galing kay Alex, na parang umiiyak na siya dahil sa mga suntok ni Ma'am Jello. Tama na! Tama na! Parang nawala na sa sarili si Ma'am Jello dahil patuloy lang to sa kanyang ginagawa. Kaya pinilit kong bumangon para pigilan siya. At nang bumukas ang pintuan sa may hagdanan, bigla ako nabuhayan ng loob nung nakita ko lumabas ang ninong ko at ang mga kasama niya nakasunod ang papa ko sa likuran nito. Ken! Sigaw ng papa ko nung makita akong duguan. Mabilis siyang imakap sa akin. Nakita ko na pilit pinaalis ng mga pulis si Ma'am Jello sa ibabaw ni Alex. Let me go! Sigaw pa nito sa mga pulis. Napatingin din sila kay Alex. At nakita ko na duguan ng kamay ni Ma'am Jello. Please, tama na. Sabi ko sa kanya. Na nakita niya akong malapit nang mawala ng malay. Kaya tinulak niya mga pulis palayo sa kanya. At tumakbo siya sa amin ni Papa. Ken! Don't die! You idiot! Don't die! Sabi ni Ma'am Jello sa akin nung niyakap niya ako. Dali! Dalhin natin siya sa ospital! Sabi naman ng papa ko. Ibaba niyo siya sa police mobile at dalhin na sa ospital. Dali! Utos ng ninong ko sa mga tauhan niya. At kinarga naman nila ako papasok sa elevator. Si Uncle Ralph pa. Nangihina akong sabi sa kanya. Kami na ang bahala, Ken. Sabi nung ninong ko nung pasara na ang pinto. Bumaba na to. Ken, kumapit ka, anak. Kumapit ka. Naiiyak na sabi ng papa ko. Sinakay nila ako sa mobile car. At mabuti na lang, may malapit na ospital sa tinitirhan ni Karen. Kaya madali nila akong nadala sa emergency room. Nang dumating kami at nagpupumilit pang pumasok si Ma'am Jello na pinigilan siya ng mga nurses. Please ma'am, hindi ho kayo pwede sa loob. Hindi, kailangan niya ako. Kailangan niya ako. Nagsisigaw to sa mga nurse. Nanilapitan naman siya ng security at pinaalis. Dahil nakaharang siya sa pintuan ng OR. Nakita ko siya sa maliit na bintana ng pinto nang nakahiga na ako sa kama. Jello.
Tawag ko sa kanya at tuluyan na akong pinasok sa loob. Naririnig ko ang mga doktor at nurse na umaasikaso sa akin. "Doc, his blood pressure is dropping," sabi ng isang nurse. "Come on, let's hurry up." Dinig ko naman galing sa isang doktor. "Sir, are you allergic to any medication?" Tanong ng nurse sa akin. "Sir, please answer my question." Pamimilit niya sa akin, kaya binuka ko ang mga mata ko. "Sir, are you allergic to any medication?" Tanong niya uli sa akin at sinagot ko siya ng bahala. Nakita ko na patigil sila at napangiti sa akin ng nurse, habang yung iba natawa. "Let's get that bullet out of him then," sabi ng doktora. At huli kong nakita ang ilaw ng operating room at pinatulog na nila ako. "Doc, his blood pressure is dropping," sabi ng isang nurse. "Come on, let's hurry up." Dinig kong galing sa isang doktor. "Sir, are you allergic to any medication?" Tanong ng nurse sa akin. "Sir, please answer my question." Pamimilit niya sa akin, kaya binuka ko ang aking mga mata. At inulit niya ang kanyang tanong sa akin, at sinagot ko lang to ng bala. Nakita ko na patigil sila at napangiti sa akin ng nurse, habang iba naman natawa. "Let's get that bullet out of him then," sabi ng doktor. At huling nakita ko ang ilaw ng operating room at pinatulog na nila ako. "Ken?" Naririnig ko may tumatawag sa akin. "Ken?" "Ha? Sino?" "Ken, gising na." Binuka ko ang aking mga mata. Napakover pa ako saglit rito dahil sa sinag ng araw. "Ken, mabuti at gising ka na," sabi ng taong nakupo sa tabi ko. Bumangon ako at naramdaman kong hindi pala kamang hinihigaan ko. Nakita ko nakangiti lang sa akin ang taong gumising sa akin. "Welcome home." Pati niya sa akin at tinulungan niya akong tumayo. At nanlaki ang mga mata ko nang makita akong malawak na lupain sa paligid ko. "Nasaan ako?" "Maganda, no?" Natatawang sabi ng lalaki sa akin. "Nasa langit na ba ako?" Nabinatukan naman ako sa ulo nito, kaya nilingon ko siya at nakita ko nakangiti siya sa akin. Sorry at hindi. Tinignan ko lang to, pero nag-roll lang ang kanyang mga mata. Hinila niya ako ng palakad palayo sa punong hinihigaan ko. Sobrang maaliwalas ang lugar. Ang sarap ng simoy ng hangin. Ang sarap sa pakiramdam. Nang pinigit ko ang aking mga mata, nararamdaman kong mapayapa ang loob ko. Gusto ko rito, ani ko. Hinawakan niya ako sa balikat at sinabing, "Hindi mo papanahon, boy."
Nagulat ako nung tinignan ko siya. At napaluha ko. Lolo? Nakita kong initian niya ako. Kaya agad ko siyang niyakap. Lolo. Ay naku, bata ka. Akala ko ba nagkakaintindihan na tayo? Na hindi ka sasabak sa gulo, ha? Nakikinig ka ba? Ha, Kenneth? Tanong ng lolo ko sa akin habang nagpapahid ako ng luha. Pasensya na po. Tapos na yon. Yun ang importante. Lo, namiss ko po kayo. Niyakap niya ako. Ako din na po. Namiss din kita. Matagal na po kasi kayong... Huwag mo nang sabihin. Sasakit lang ang loob ko. Bakit po? Wala lang. Ayoko lang pag-usapan. Nakangiting saan niya. Tumingin ako sa paligid. Nasa langit po ba tayo? Hindi po. Ito yung lugar kung saan tinatanggap ang lahat ng mga kaluluwang bago lang pumanaw. Nakikita mo yung malaking building na yan? Turo ng aking lolo. Opo. Yan ang terminal kung saan malalaman mo kung saan ka pupunta. Sabay tingin niya sa ibabaw. Yan ang langit. At tumingin to sa kaliwa niya. Diyan naman dinadala ang mga taong may masamang ginawa sa mundo. Paliwanag niya sa akin. Saan po kayo, Lo? Tanong ko sa kanya. Narapakamot siya sa gulo at natawa. Hindi ko pa alam, boy Tinignan ko lang siya at napatigil to. Ang totoo niyan, alam ko na kung saan ako. May nagsabi kasi sa akin na darating ka raw. Kaya humingi ako ng permiso para man lang makita ka. Saad niya habang nakangiti. Sino po? Nang bibiglang lumapit sa aming lalaki na may suot na puting damit at ginitian kami. Ang bilis naman. Sabi ni Lolo sa kanya na tinignan lang niya si Lolo. Sige. Sagot nito sa kanya na wala naman lang akong narinig na nagsalita to. Kailangan ko na raw umakyat. Teka Lo, paano ko? Babalik ka sa mundo. May mga taong nagmamahal sa iyo doon na po. Tandaan mo to, Ken. Naniniwala ko sa kakayahan mo kagaya sa papa mo. Dagdag niya na may nakita akong kaluluwang dumaan sa likuran ni Lolo. Uncle Ralph? Sabi ko na nilangon siya ni Lolo. Yun ang bantay niya. Turo ni Lolo sa kasama niyang lalaki na nasa tabi ni Uncle Ralph. At siya naman ang sakin. Saad ni Lolo sa taong nakatayo sa likod niya. At lumingon naman ako sa likuran ko. Pero wala akong nakita ng babantay sa akin. Bakit ako? Bibigyan ka nila kung oras mo na. Since wala ka,
ibig sabihin hindi mo pa oras. Sabay tayo ni Lolo. Ken. Po? Pinangalanan ka ng papa mo sa akin dahil alam niya magiging matapang ka. Ano man ang darating na pagsubok sa buhay mo, naniniwala siya malalampasan mo to. Napangiti ako sa sinabi ni Lolo. Bilang tagapagmana sa pangalan ko, sana naman apo, hindi ka maging katulad namin ng papa mo. Dagdag pa niya na napatawa naman ako ng mahina. Ay, okay lang siguro yun. Kasi maganda naman ang babaeng nagmamahal sa'yo. Konting tapang papo. Wika niya na tumayo ako at nag-fist bump kami. O Polo, mabuti nilang at nauna ng lola mo sa taas. Kung hindi, nakaw, hihilahin na nun ang mga tenga natin. Sigurado po yun. Natawa kami pareho. Dinig kong galing rito na pareho kaming napangiti. Lumapit siya sa akin at niyakap ako ng mahigpit. Tandaan mo to, kahit wala na ako, babantayan ko pa rin kayo. Salamat, Polo. At bumitaw na siya. Hinawakan siya sa balikat ng tagamantay niya at nilingon niya to. Oo, sagot niya rito. Pakisabi sa papa mo na huwag siyang masyado magtatrabaho, ha? Ipaalala mo sa kanya ang bilin ko. Ha, Kenneth? Dagdag pa ni Lolo nung papalayo na sila sa akin. O Polo, sasabihin ko po sa kanya. Sigaw ko nung lumutang na sila papalayo sa akin. Naluluha ko nung malayo na ang lolo ko. Nang may bilang tumapik sa likuran ko. At may nakita kong maliit na bata na nakangiting nakatingin sa akin. Ken! Tawag niya sa pangalan ko. Naniyakap niya ako ng mahigpit. At tinila ko palahod sa harapan niya. I love you. Sino ka? Tanong ko sa kanya. Napinindot ako sa dibdib na parang na kuryente ko. Ano yun? Gulat kong sabi sa kanya. Nanginitian lang ako nito at sinabing, I'll see you soon, Dad. At muli niyang pinindot ang dibdib ko. Hanggang sa nagising na lang ako bigla at nagsisigaw sa kama. Ma! Pa! Si Kuya gising na! Sigaw ni Dominic na nakatayo sa gilid ng kama ko. Ken! Ken! Ni kong galing sa mama ko at niyakap niya ako ng mahigpit. Rudy, si Ken. Anak! Anak! Niyakap ako ni Papa. Nagulat ako dahil nasa ospital na pala ako. Mabuti at gising ka na. 1 linggo ka nang natutulog. Ni Papa habang umiiyak to. Anak, okay ka na ba? Tanong ni Mama sa akin. Si Kuya pa. Matapang kaya yan. Diba Kuya? Naluluwang sabi naman ni Dominic. At nginitian ko siya.
Namigla akong binatukan ni Mama. Walang yakang bata ka? Umalis ka ng bahay na hindi mo man lang sinasabi ang pinaplano mo sa amin? Mabuti na lang at hindi ka natuluyan. Aida, nakita ko nang may sugat ang anak mo. Isa ka rin, Rudy eh. Bakit mo hinayang umalis tong batang to? Pareho kami napagalitan ni Mama. Na natawa lang si Dominic. Dom! Siniwan siya ni Mama. One big happy family nga tayo. Natatawang saad ng kapatid ko. Napatigil naman si Mama. At nakita kong napangiti siya. Pati na rin si Papa. Ang importante, anak, buhay ka. Mahina ang sabi ni Papa sa akin. Na muli naman ako niyakap ni Mama. Aray, masugat ko. Sabi ko na hindi siya nakinig. Lumipas ang ilang araw na hindi ko nakikitang dumalaw si Ma'am Chelo sa akin. Hindi pa rin ba siya dumalaw rito? Tanong ni Papa sa akin na mapansin akong malungkot. Hindi po eh. Naumupo naman siya sa tabi ko. Dadalaw din yun. Di ba mahal ka niya? Oo. Darating at darating yun. At pareho kaming napatingin sa may pintuan nang bigla naming may kumatok. Pare! Saad ni Jepoy. Tito Rudy, magandang hapon po. Sige Jepoy, maiwan ko muna kayo ha. Tatawagan ko lang ang mama mo kung nasan siya. Paalam ni Papa sa amin. At umupo na si Jepoy sa silya malapit sa kama ko. Jepoy. Salamat, Ken. Bungad niya sa akin. Pare, patawarin mo kasi nangyari sa'yo ha. Hindi, Ken. Magkaibigan tayo. Alam mo yun. Si Altwin. Yun, nakakulong na sa kasong rape at kidnapping. Habang sila Diane at Lisa, medyo natatrauma pa rin sila. Pero nung huling dalaw ko sa kanila, nagiging okay na sila pareho. Ikaw, pasa lang to. Mawawala na rin to in due time. Nakangiting saad niya sa akin. Nakita kong may black eye pa rin siya sa kanang mata. Pero naghilom na rin ang ibang sugat niya sa muka. Mabuti naman kung ganun. Ani ko na napayuko ako. Pare, hindi ko alam na girlfriend mo na pala si Ma'am Chelo. Ginitian ko to. At sinagot na. Oo. Pero ewan ko. Hindi pa siya dumadalaw dito simula nung magising ako. Mag-iisang linggo na. Pare, pasensya ka na. Pero hindi ka na talaga niya mapupuntahan rito. Ha? Bakit? Isang linggo't kalahati na lang hindi pumapasok sa office si Ma'am Chelo. At huling balita ko kahapon, nasa Barcelona na raw siya. Napayuko ako at napahawak sa dibdib ko. Alam na ng lahat ang nangyari sa inyo.
Pati na rin yung nangyari kina Aldwin, Diane at Lisa. Kwento niya sa akin na tumayo siya at umupo sa gilid ng kama. Pati na rin yung kay Alex. Anong balita sa kanya? Ayun, nakakulong na siya ngayon kasama si Aldwin. At yung Karen naman, nasa women's correction na rin. Si Ma'am Chel ang tumayong witness sa pangyayari. At pagkatapos ng kaso, bigla na lang siyang nawala. At huling pasok niya sa office ay naglilipit na siya ng gamit niya. Maya-maya lang may biglang kumatok sa pintuan. At pumasok si Papa. Anak, may bisita ka. Tuloy po kayo. Sabi ng Papa ko na napatayo si Jepoy nang makita niya si Ma'am Divina. Hi, kamusta ka na, Ken? Mabuti naman po, Ma'am. Magandang hapon po, Ma'am Divina. Hello, Jepoy. Pwede ko bang makausap si Ken in private? Opo, Ma'am. Sige, Ken. Kailangan ko na rin umuwi. Sige, pre. Bisita ka na lang uli, ha? At nagpaalam rin siya kay Ma'am Divina. Di na rin sa Papa ko. At sabay na silang lumabas ng kwarto ni Papa. Upo po kayo, Ma'am Divina. Thank you. Salamat po at napadalo kayo rito. Of course, Ken. You're not just an employee to me. Sabi niya na tumingin siya sa pintuan at ngumiti sa akin. Si Ma'am Chelo po. Tumayo to at umupo sa tabi ko at hinawakan ng aking kamay. She left for Barcelona last week and I'm sorry, Ken. She doesn't want to see you again. Nagulat ako sa sinabi niya kasi nung gabing nangyari ang lahat, nakita ko pang masaya siyang inakay ako. Na okay kaming dalawa. Akala ko ho ba okay kami? Kasi nung gabing... Hindi, Ken. Defense mechanism niya lang yun. Kilala ko ang kapatid ko. Ayaw niya magpakita ng kahinahan sa iba. Lalo na sa taong sinaktan siya. Pagkatapos kasi niyang tumistigo laban sa kanila, nawala na siya ng pag-asa pang maging kayo. Pagkatapos niyang marinig ang lahat galing kay Karen. Napaluha ako at napayuko ang ulo. Lalo na sa part ni Alex. Bakit po? Mahal pa pala siya ni Alex. Kaya nung umayaw siya, may sinabi sa kanya si Alex na hindi niya malilimutan na akala niya naglolo ko lang to. Pero na-confirm niya nung gabing yun, nung balak siyang marilin nito. Salamat sa iyo, ha. Naligtas mo ang kapatid ko sa kapahamakan. Ako na ang bahala sa hospital bills mo. Kaya anytime pwede kang lumabas rito. Nalulungkot ako sa nangyari sa amin ni Ma'am Chelo. Who knows kung kailan babalik rito si Cherry Lou. Yung huling nasaktan siya, 10 years pa ang nakalipas bago siya bumalik sa Pilipinas at pumayag na magtrabaho sa papa namin. Tuluyan ang tumulong mga luha ko. She loves you so much, Ken.
Kaya nasaktan siya. Lalo na nung nalaman niya ang lahat. Maya-may tumayo si Ma'am Divina. For what is worth, nagpapasalamat din ako na minahal mo ang kapatid ko. At yung part na yun na kinatuwa din ng papa ko. Dahil ngayon lang uli namin nakitang masaya ang kapatid ko. Salamat, Ken. Nagbablur na ang paningin ko dahil sa mga luha ko. Salamat din po, Ma'am Divina. Anytime pwede kang bumalik sa trabaho. The position is still yours. Salamat po. Well, my business here is done. So, I'll see you soon, Ken. Kinuha niya ang bag niya sa upuan at may kinuha to sa loob. Nga pala, at may inabot to sa akin. She wanted you to have that. Nakangiting saad niya. Saka to nagpaalam at lumabas ng kwarto. Binuksan ko yung maliit na box at nakita ko ang susi ng kotseng binigay sa akin ni Ma'am Chelo. Naiyak na lang ako. Anak, tawag sa akin ni Papa. Nalungkot siya na makita kong umiiyak. Sorry, Ken. Umupo siya sa tabi ko at yumakap. Pa, wala na siya. Tahan na, anak. Importante buhay ka. At kasama ka pa namin. Kuya, nandito na kami. Saad ng kapatid ko nung pumasok siya sa loob ng kwarto. Kasama si Mama. Anong nangyari? Tanong ng aking ina. Wala. Mabuti at nandito na kayo. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Pa. O bakit, anak? Nakita nga pala kami ni Lolo. Nagkita kayo? Paano? Hindi na ho importante kung paano. Yung bilin daw niya sa'yo. Huwag niyo raw pong kalilimutan. At napaluhan na lang to bigla. Ang papa ko. Saad niya na naupo siya sa upuan. Opo, baka daw kasi nakalimutan niyo na ang bilin niya. Nanilapitan siya ni Mama. Rudy. Tawag ni Mama sa kanya. Naniyakap niya to sa bewang at naluha siya. Pasensya na kayo. Sige, maghapunan na tayo rito. Hindi na ako babalik sa trabaho. Saad ng papa ko. Nanaluha pati si Mama. Ang drama naman? Sabi ni Dominic na binatukan siya ni Mama.